Ngayong linggo sa pagtatapos na taong liturhiko, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ang kapistahang ito ay hindi lamang paglalarawan kay Jesus na nakaupo sa trono, nakapalibot ang mga anghel. Ito ay isang mas malalim na pagninilay sa kanyang kakaibang uri ng pagiging hari. Hindi hari ng dahas, hindi hari ng kayamanan, hindi hari na politikal, kundi isang hari na nagliligtas, naglilingkod at nagmamahal hanggang katapusan. Ang kapistahang ito ay tinatag ni Pope Pius XI noong 1925 sa panahong ang mundo ay nasa gitna ng lumalakas na ideolohiya ng sekularismo, komunismo, pasismo at iba pang uri ng puwersang nagtatangkang itaboy ang Diyos sa buhay ng lipunan. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, sinabi ng simbahan, hindi tao, hindi emperador, hindi ideolohiya ang tunay na hari ng kasaysayan, si Kristo at si Kristo lamang. Sa ating ebanghelyo, makikita natin si Jesus bilang hari, ngunit sa isang kakaibang larawan. Siya ay hari habang nakapako sa krus. Ang korona niya ay tinik, ang trono niya ay ang kahoy na krus, at ang kanyang tagumpay ay ang pag-aalay ng sariling buhay. Sa harap ng ganitong larawan, tinuturuan tayo ng Panginoon na ang tunay na kapangyarihan ay hindi pamimilit, hindi pagmamando, kundi pag-aalay. Ang kanyang paghahari ay hindi paghahari sa pamamagitan ng puwersa, kundi paghahari sa pamamagitan ng pagmamahal. Kapansin-pansin na sa krus, isa sa mga kriminal ang unang kumilala sa kanyang pagiging hari. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Isa lamang siya makasalanan na humihingi ng awa. Ngunit binuksan ni Kristo ang pinto ng kaharian para sa Kanya. Ganyan ang hari natin. Isang hari na may trono na lumalapit sa makasalanan. Isang hari na hindi naghihintay na maging mabait ka muna bago ka yakapin. Kundi isang hari na lumalapit sa sugatan, nag-aabot ng pagpapatawad, at nagbubukas ng pintuan ng pag-asa. Sa ating panahon ngayon, marami ang nag-aagawa na maging hari ng ating puso. Ang ating mga ambisyon, ang pagnanais na makilala, takot sa hinaharap, galit, kasakiman, at kung ano-ano pang mga tinig na nagsasabing sila ang dapat nating sundin. Ngunit ang kapistahang ito ay nagsasabi na isa lamang ang tunay na hari na nagbibigay ng buhay, liwanag at kaligtasan. Ang hari na namatay para sa atin at muling nabuhay. Sa kapistahang ito, hayaan nating si Kristo ang tunay na mamuno sa atin. Hayaan nating ang kanyang pag-ibig ang makapaghari sa ating puso. At hayaan natin na ang ating mga puso, tulad ng magnanakaw na sumampalataya, ay maging tahanan ng kanyang kaharian. Kaharian na kailanman na hindi mawawasa, sapagkat ito ay itinatag mula sa pag-ibig ng Poong May Kapal.